Mula dito Sinagilian, bibiyahe tayo ngayon papunta sa Daragutan. At yun po yung mission natin doon. At yun naman yung pinaka-appointment natin. Tayo ngayon yung inatasan para mag-mission sa mission ng Zion UMC sa Daragutan. Daragutan East, which is isang barangay po ng Mariano, Isabela. Mula dito ay almost 47 kilometers ang ating binabiyahe papunta ron. So nakakapagtaka lang kasi ang San Mariano, napakalawak na bayan po ito. So I think nasa ilang barangay. Ang lawak, ang laki. Tapos ang nakakalungkot lang, walang Methodist Church sa San Mariano, Isabela. So hopefully kakaroon tayo ng church doon kasi may mission na tayo doon. Sa ngayon, ilang families pa lang yung nakakasama natin doon sa ating mga worships. Doon, meron tayong ginagawang Sunday school ng mga bata. And yung ating ginagamit na bahay na pinagwo-worshipan, bahay nila Nanay Aning. Yun, maraming salamat kay Nanay Aning. Ang pinaka-contact person natin doon, ang pinaka-pag-asa natin ay of course si Ma'am Sherlyn. Siya yung napaka-active na WSCS natin na nakakasama natin sa mission natin doon. So hopefully magbubunga yung kanyang mga panalangin, magbubunga yung kanyang mga sakripisyo. Ang maganda ngayon ay praise the Lord kasi may naipon na pambili ng ating lote para sa pagpapatayuan ng church. Wow. So isama nyo po sana sa panalangin ninyo. Ang mga nakakasama nating mga kabataan dun is yung mga anak pa rin ni Ma'am Sherlyn pa lang, pansamantala. So unti-unti may mga kabataan tayong nagagather. May ginawa tayo dun na nag-basketball with Jesus kami. Tinatawag kong basketball with Jesus. Nakikipaglaro-laro tayo ng basketball sa kanila para makipagkaibigan. Excited ako. Pero yun muna, ang ginagawa natin is nag-iipon muna tayo. Nakikipagkaibigan muna tayo. Establishing our presence, our engagement muna sa kanila. So isalin nyo po sana kami sa inyong panalangin. Sa paparating na katapusan this last week o kaya last Sunday ng this month, ng July, ay gaganapin natin doon yung spiritual retreat ng Zion UMC. Wow! Excited na po tayo na makasama na naman ang whole family ng Zion UMC. Wow! Kampante na ako dun sa gulong natin. Hindi na ako nag-aalangan. Lalo na kapag sa kurba-kurbadahan. Kasi napalitan na natin ng gulong yung ating likod. Tapos yung dating nasa likod natin, nilagay natin sa harapan. Malalaki na yung gulong natin. So maraming salamat kay Pastor Aldrian kasi siya po yung sponsor ng ating gulong ngayon. Actually guys, lahat ng ginagawa ko puro sponsored Salamat. Yun talaga ang kayamanan ko. Yung marami kang kaibigan, lagi na lang akong sponsored. Yung pinagpakabit ko kanina, sponsored din yun actually. Sponsor ni Nanay Adelina. Salamat, Nay. So yun, ano pa nga ba sponsored? Ito namang i-flex ko lang po itong aking glove. Alam mo, kinantyawan ko kasi nung last Friday yung aking kaibigan, si shout out kay Pastor Arvin de la Cruz. Nasa Gonzaga po siya. So yun, dun yung destino niya. So sabi ko, mula nung first year na magkakakilala kami and then nag-graduate na siya, naghiwalay na kami lahat-lahat, wala pa akong na-arbor sa kanya. Kaya ito, nakita ko yung guantes niya, kaya masakit man sa loob niya pero napilitan na lang. Yung mahal to alam ko mahal to nasa, kung hindi 800, ito nasa 1 plus. Yo Arvin, thank you. Wow, astig. Safe na safe yung aking kamay. Actually yung guantes na dati ginagamit ko basta hinugot ko na naman yun sa kamay ni Pastor Mary dati. Maalala ko nung nagbiyahe ako sa Ilagan Divilacan Road
Basta kinuha ko lang sa kanya nakasuot sa kanya. Salamat Pastor Mary Flor. Nandito hindi ko pa yung ginagamit kasi kapag nilaban ko to, yun naman yung gagamitin ko. Tapos ito naman, alternate, may pang alternate na ako. Salamat. Alitin na rin pala yung sprocket ng motor natin kasi matutulis na, delikado na. Baka malagot na yung kadena natin. Hopefully makaipon tayo ng pambili natin ng sprocket ng set. Mahal kasi, ewan, ang mahal. Pero pangit naman kapag tingi lang ang gagamitin mo, mas madaling mapudpod kapag tingi-tingi ka lang. Kailangan set talaga kapag binili mo siya. Sana makahanap ulit ako ng sponsor pambili ng sprocket set. Pero matagal, mahaba din yung serbisyo ng sprocket and set. Yung gamit natin ngayon mahaba na rin. I think nasa mag-aapat na buwan na yata yung sprocket natin, yung set pati kadena. So pati langis palitin na rin. 3 buwan na, ay 3 buwan, magdadalawang buwan na yata akong hindi nakapag change oil. Nako, aray ko. Kaya yung allowance natin dito na naman sa motor mapupunta. Scam yung sabi nila. Sabi ko din noon, ang isip ko din noon, sabi nila mas makakatipid ka daw sa kapag may sarili ka ng sasakyan. Pero makakatipid ka nga naman, kuha mo rin yung schedule mo, yan sa'yo yung araw, yung panahon. Pero kapag sapit ng time ng maintenance, aray, doon tayo mapapaaray. Kapag maintenance time na. Ang kagandahan lang itong sasakyan natin ay talagang mura lang ang maintenance niya. Ang maintenance nito ay sa langis at saka sprocket set, yun lang naman. Tapos bearing, gulong, yun lang. Hindi katulad ng mga matic dyan, nung mga matic na motor, yung mga scooter type na medyo mahal ang maintenance nila kasi ang dami yatang pinapalitan. Hindi ko alam kasi hindi naman ako nagmamatic kasi. Sa mas prepare ko talaga itong manual type. Kahit saan mo dalhin, parang ATV siya, all terrain vehicle. Actually mula Nagilian, isang bayan lang naman ang lalampasan natin bago natin marating ang San Mariano. Ito ay yung Benito Suleven. After Benito Suleven, San Mariano na, pero malayo pa yung baryo na kung saan nandun yung mission natin, yung Daragutan East. Bale ang Daragutan East dalawa may east at may west. Bale dalawang barangay, nahati siya, Daragutan East at saka Daragutan West. Ang ganda dito sa San Mariano. Ang isip ko nun ang San Mariano ay parang dun sa amin lang kasi sabi nila kabundukan honestly hindi siya kabundukan, bundok, kaso nga lang mga walang kahoy. Sa utak ko kasi, sa isip ko dati, ang kabundukan kakahuyan. Oo nga't kabundukan ng San Mariano, pero grabe, hindi siya kakahuyan kundi kabahayan. Ang daming bahay, ang daming tao. Akala ko siya liblib siya pero hindi pala. Akala ko din dati kapag narinig ko ang San Mariano, talaga namang parang pugad ng NPA sabi nila, pero hindi naman pala. Katulad din ng mga ibang bayan na payapa, yun, normal lang na bayan. Ang unlad nga, maunlad siya, tapos maraming mga population, malawak. Grabe, ito ang kwan. Ito na ang Benito Suleven. Eto guys, ang Benito Suleven, kapag hapon at saka umaga, napakasakit dito sa daan na to. Ito ang sentro nila, masikip dito kapag ang daming sasakyan, lalo pag rush hour, alas 5 ganun. San Mariano na, dito na ang bungad ng San Mariano. Pero dito, check natin kung ilang kilometers mula dito sa bungad ng San Mariano hanggang dun sa baryo. So yun
Check natin sa relive natin kanina. So, nakapag-play tayo ng relive. Check natin. So, 18 kilometers mula dun sa Nagilian at dito sa Bungad. So, yun may 29 minutes na tayo nagpapatakbo. Screenshot natin. Yan, 18 kilometers. So, 29 minutes tayong nating tinakbo. So, ayun San Mariano. Welcome San Mariano. So, dito yung pinaka checkpoint natin. Ayun Okay. Check natin kung gaano pa kalayo. So, 18 kilometers mula dyan. I think yung sabi ko kanina 47 kilometers. So, ilan lang yung nabawas mula dyan. Sobrang lawak ng San Mariano. Ang laki, ang haba. Ito yata ang pinakamalawak na bayan ng Isabela, kung hindi ako nagkakamali, or Ilagan. Kung hindi ito ay Ilagan. Kasi ang Ilagan din pala dati, guys, sakop niyang San Mariano. May ISU May ISU dito. ISU San Mariano. Dito na yung paborito kong kalsada. Ito yung paborito kong part kasi may pasigsa-sigsag siya, maganda. Tapos pagbaba, munisipyo na ng San Mariano. Ito ang ganda dito. Napakagandang ahon nito. Pag ganun, may pag ganun siya. Wow. Di na nakatiis si Manong tricycle. Sayang yung church na nandun sa taas. Magtatatlong taon na hindi pa nagbukas yan. Ewan ko, naka-close na. Basta naka-close yan, sayang Grabe Ang ganda pa naman ng location niya. Sa laki. Abandoned siya. Sana ipahingi na lang sa atin Pwede kayang ganun. Sana mapanood nung may-ari ng church na yan, yung mga nagmamanage, i-manage natin ulit. Ipahingi na lang sa atin, gamitin natin. Sayang. Grabe, ang hirap magpatayo ng church. Tapos ma-abandon lang. Ito ang munisipyo ng San Mariano. Okay. Ito, grabe, laki Wow. Dedication. This municipal hall first envisioned in 2012 amidst challenges was brought to completion in 2024. Haba din It stands as a commitment to enhancing office facilities and promoting an environmentally friendly space, ensuring the highest quality of service for the residents of San Mariano, Isabela. This structure is a testament to the progress and unity of our community and the dedication of its leaders in realizing this shared vision. May God bless our local leaders and government offices. Signed, Mayor Edgar Bobot Talosigo. Diba, laki? Ito guys, may junction dito, so may 4 na papasukan. Ito sa junction na to, dito tayo. Ayan bayan ng San Mariano, Isabela. Welcome Barangay Zone 2. Ito ang ganda ng tulay Ako, ang labo ng tubig. Gawa nung bagyong Krising. Isa din to sa part na gustong gusto kong kalsada. Ito malilim siya sa silong ng mga kahoy.
Napakalilim niya, presko. Ang presko dito pakiramdam ko pag nandito ako eh. Kaso nga lang accident prone nito. Kasi medyo loose na yung kalsada natin. And yun nga oh, blind spot siya. Kaya bawal mag-overtake dito. Ayun, may mga tubo. Yan yung pinaka product nila dito. Tubo and saging. Yan ang product ng San Mariano. Actually guys, ito ang dating kampo. Nakita ko dito, may kampo dito. Pero tingnan nyo nangyari, wala na. Wala na yung mga sundalo dito. Wala nang kampo dito. Kinonvert na nila as, ayan oh, kinonvert na nilang, pangalan na ito, motor pool. Patunay na tahimik dito na walang NPA. Tapos yung view, buti na lang talaga hindi lumakas yung bagyo, yung hangin dito. Kawawa na naman sana mga pananim ng mga farmers natin. This way to Maranao. Hindi ko alam kung saan ang punta nito. Yan na, Weg Elementary School. Tapos dito, ang ganda na ng view dyan. Dito sa top na to, ganda ng view. Tingnan natin. Wow, sarap. Wow, ito yung favorite spot ko dito pag nagpupunta ako dito. Ito, yan oh, taas. Tapos mga saging na. Ang San Mariano mayaman sa saging at tubo. Napaka-presko. Tapos tahimik, walang gaanong sasakyan. Oh. Uy, aso. Ay, dogi. So, eto na. I think 2 barangay pa ang lalampasan natin bago natin marating ang Daragutan. So, Barangay Di Puso. Yan. Kapag dire-diretsuin mo yan, mararating mo yung white sand. White sand sa river. Ang galing. Yun oh. Papasok na tayo ng Daragutan East. Welcome Barangay Daragutan East. Eto guys, ang lugar kung saan dito yung mission natin. Welcome sa Daragutan East. Ano kaya ang ibig sabihin ng Daragutan? So, diretso tayo kila Ma'am Sherlyn kasi dun yung housing natin. Okay, here we are. Tao po. Ba't malungkot ka? Ha? Ay, sige. Ba't nakasimangot ka? Ha? Kumusta ka nga eh? Kasi mahangot si Ivy ha. Okay. Ito si Ivy, ang ating pambatong kan. Ang galing niyang mag-invite. Kumusta ka nga eh? Kaya naman. Nahinbag na malim po. Nahinbag na malim yun na eh. Opo. Win po. Hindi kalman nakpay ka di. Ay, hindi kalman ka pa. Kunak no. Nakagapgapong tugay ka. On the go tayo sa ating mission. Yan si Ate Ivy. Ito guys, yung bahay na ginagamit natin sa worship natin every Sunday. Yung bahay nila Nanay Aning. So dito, puntahan natin yung bahay ng bata na product ng ating VCS nung bakasyon. Unti-unti, dahan-dahan. Pupunta-puntahan natin sila. Makapag-alay tayo ng message, pag-alay tayo ng prayer, then makumusta na rin natin sila.
Hi ka nga Ate Ivy. Camera.